I would just like to close this issue once and for all tungkol dito sa kaipokritohan ng mga campaign pagdating dun sa issue ng women empowerment. Especially yung kay Bong Suntay at saka kay Ann Curtis. And why it is important to talk about it. Alam mo, nakakaloka yung mga bata. Nagagalit sila na bakit raw kinakampihan si Bong Suntay. Itong nangyari kay Bong Suntay at saka kay Ann Curtis should be seen in different aspect. We should look at it through legal lens, legal aspect. We should look at it based on our morals. We should look at it based on what is real. And then, lastly, we look at it politically. So, sa legal perspective, tama si Bong Suntay. Bong Suntay is saying na yung sinasabi nyo na serious crime and yung mga serious offenses and grave crimes na kinumit ni Inday are not true. You cannot hold a person accountable for a crime kung yung crime na sinasabi nyo ay nagsistay lang sa utak ng tao. This is the legal point of view. Kahit sa utak ko ilang beses na kitang pinatay, if it remains in my mind, I have no legal liability. Yung the most gory, the most morbid, the most morally offensive na bagay at nandito sa utak mo, wala yung legal consequences. Basically, you cannot police people's thoughts. Imagination is unlimited. Hindi mo mapipigilan yan. So anyway, dun sa legal, yun yung point. Ay, hindi kasi yung state of mind mo, it could be seen as a motive, kinemular. Then hindi na purely imagination yun. Kasi when you talk about motive, dapat meron ng overt acts. Diba? Ibig sabihin kung kunwari, merong isang batang na rape. Pagkatapos ikaw, kilala ka as someone na nag-i-imagine ng mga pedophilic act. Ngayon, suspect ka ba doon sa batang ni rape? Doon pa lang siya mag-i-exist kasi meron ng overt act, meron ng batang na rape. Pero kung wala tayong pinag-uusapan, hindi mo pa pwedeng ipasok yun. Kasi nga, bago mo i-connect yung mga motive na yan, bago mo i-connect yan sa mga sa mga iniisip ng isang tao, there must be something that happened in actual. Yun lang yung punto dyan. Yun yung legal na usapan dyan. Okay, that's the legal idea. Pangalawa, moral. Dito, magkakaiba tayo. Pagdating sa morals, yung iba, iniisip ko pa lang kasi na mag-cheat sa asawa mo. Hindi na yan tama. It's morally wrong. Eh, yung sa iba, wala silang pake. Ganyan. Kaso yung ibang religion, ang sinasabi nila, if you think of other women, sin na daw yun. May mga ganong ibang interpretation. But these are your moral preferences. These are your moral values. Iba-iba tayo dyan. So, kaya ka nga merong legal point of view eh. Kaya nga merong legal point of view. So ngayon, itong mga kakamping at itong mga puta na banal-banalan, nandun sila sa isang moral interpretation nila na kapag ka pinagnasaan mo ang isang babae tapos may asawa ka, kasi sa kaso ni Bong Suntay, may asawa siya. And for them, that is morally offensive na act. Adi okay, fine. Yan ang interpretation nyo. Feeling nyo nabastos si Ann. Actually, dapat nga doon, ang mas nabastos doon yung asawa eh. Hindi si Ann eh. So ngayon, kasi yan yung moral interpretation mo, di bahala ka, trip mo yan. Pero yung rules na yan, sa'yo lang yan. Hindi mo po pwedeng i-impose yan sa lahat. Eh paano sa amin? Hindi mang big deal sa amin yan. Hindi ako ma-offend sa sinabi ni Suntay kasi unang-una, hindi naman si Suntay ang unang nag-sexualize kay Ann. Negosyo ni Ann, i-sexualize ang sarili niya. Naging milyonaryo siya because of that. So for me, there is really no moral dilemma there. Kung meron mang moral problem dito, iba, hindi yan. Kung meron mang mali dito sa akin si Suntay morally is because number one, hindi siya nagpaalam kay Ann Curtis na sasabihin pala niya ang pangalan ni Ann Curtis in the course of explaining a legal concept during the plenary. Magpaalam ka naman, sabihan mo naman ako. Ganyan. Yun yung una kong reklamo. Yun yung isa kong moral problem. And number two, kung meron man ditong na-offend, ang dapat ma-offend yung wife. Diba? But nobody's talking about the wife. Hindi sa akin problema na sinexualize si Ann dahil Ann sexualized herself. You can have this. You can have it all. Anytime, anywhere, any way you want. Siya ang nag-objectify ng sarili niya. So, nakadalawa na tayo. Legal at saka moral. So, yung moral space natin, iba-iba talaga tayo dyan. Ngayon, mag-aaway-away tayo pag i-impose natin yung interpretation mo sa akin. Pagka nandun tayo sa moral discussion, magkakagulo talaga tayo dyan. Kailangan mong tingnan yung ibang aspect, yung legal aspect, yung moral aspect, yung reality, at saka yung political aspect of this one. Okay. Punta tayo sa reality. Ano yung mga real truths dito? Yung mga truth na hindi mo talaga mababago. Ang reality is, women are taken advantage, right? Ang mga babae na-abuse naman talaga, nahaharas. That's one reality check. In this case, you are saying that Ann Curtis was disrespected. But was she really disrespected sexually? Again, sabi ko nga kung na-disrespect si Ann dito, ang disrespect ay nanggaling dun sa, hindi mo kasi in-inform, gagamitin mo pala sa example mo, that in-inform mo. Pero hindi siya disrespect dahil dun sa mga sexual remarks. There is no lewd remarks
Bakit? Because another reality is men and women desire. We desire on a regular basis. So ito yung mga katotohanan na hindi mo mababago. Another reality that you have to accept. You cannot debunk this. Ann Curtis built her wealth because of her sexy image. Minonetize ni Ann Curtis ang kanyang sexy image at yun ang kinayaman niya. Ito ang totoo at itong reality na to ang pumipigil sa akin kaya wala akong moral dilemma tungkol sa pag-sexualize kay Ann Curtis. Wala akong problema doon sa pagnanasa ni Bong Suntay kay Ann Curtis. Bakit? Ang pagnanasa kay normal, si Ann Curtis, pinagkakitaan niya yan. These are the realities. Miss Joey, nagpadala pa dyan yung ibang mga maiingay at taga-defend kay Ann ay may mga anomalya like De Lima. Correct. So yun yung reality. And then the last is the political point of view. Meron ba talagang women empowerment issue dito? Or this is the attack on Bong Suntay is because dahil siya lang ang kaisa-isahang hindi pumayag dun sa impeachment ni Inday. Sa totoo lang ha, kung susundan natin yung drama, na nagtatanggol kay Ann Curtis, hindi ba dapat dalawang babae ang pinag-uusapan natin dito? Yung asawa ni Bong Suntay at si Ann Curtis. Sinasabi ninyo na bastos si Bong Suntay kasi inimagine niya si Ann Curtis. So hindi ba dapat pinag-uusapan rin natin yung feelings ng asawa? Nobody's calling out Ann Curtis. Parang sa kanya, siya yung pinaka-normal dito na pwede siya na magpa-sexy ng sagad, maglabas ng singit, maglabas ng dede, pero siya yung pinaka-walang accountability pag pinagpantasyahan siya ng mga tao. I mean, even if we're going to push this purely on a moral perspective, problematic pa rin siya. Kaya sa bansang Arabo, bawal ang sexy na suot dahil sa ganyan. Sabi ni Protas lang. Correct, di ba yan yung moral yan yung moral thought processes ng mga Muslim eh. Di ba kaya nga nila tinatago lahat? Tawagin si Alvin Aragon, siya ipag-explain about fantasies. Gano'n. Kaso nga lang, itong sitwasyon na to, ang daming facets. Merong legal, may moral, may reality, at saka merong political. So ayun, yung mga magbawa, hindi, bastos si Suntay. Actually, bastos ka din. Kasi bakit ayaw mong i-recognize that he is actually speaking as a lawyer during a Committee on Justice hearing? And he is actually expressing his appreciation dun sa factual circumstances nung mga article of impeachment kay Inday Sara. Handog ka lang sa moral interpretation mo, hindi mo tinake into consideration yung legal perspective dito, yung reality, at yung politics. Di ba sa apat na yon, pag i-insist mo bastos si Suntay, mas bastos ka. Kasi meron kang tatlong facets na hindi mo pinansin. Hindi mo pinansin yung politics dito, yung political play dito, hindi mo pinansin yung legal perspective dito, at hindi mo nire-recognize ang katotohanan. Ngayon, every time na hindi mo nire-recognize ang katotohanan, ipokrito ka. If we're going to let them allow na that is the only acceptable interpretation dito sa nangyayaring to, they are going to disregard you again and again. They are going to disregard us again and again. They're going to disregard reality. They're going to disregard law. And they're going to disregard fairness in political conversation. Because they are just going to think that their moral interpretation is the only thing to look at our problem. Kaso yung moral interpretation naman nila skewed. Hindi based sa reality, hindi based sa katotohanan. That's why they get away with it all the time. Sa totoo lang, minsan na-frustrate ako sa ibang mga tao na nagsasabi na huwag na natin pag-usapan yan, dun tayo sa gero sa Middle East, dun tayo sa mga OFW, dun tayo sa korupsyon, keremerot. This is the foundation of corruption, your hypocrisy. Yan ang pundasyon ng korupsyon dito sa Pilipinas dahil hinahayaan natin na yung mga korap ang mamuno sa bansang ito. Hinahayaan natin na yung boses nila malakas. Dapat mas malakas ang boses natin kaysa dito sa mga ipokritong putang inang to. At yung mga ipokrito na hindi nila alam na ipokrito sila, gisingin natin sila, pamukha natin sa kanila. And how do you do that? We ostracize them publicly. We test your arguments. Your arguments are all going to fail. Bulok lahat ng argumento ninyo. Binastos si Ann? Talaga? Binastos si Ann? Ba't naglalabas ng singit si Ann? Kumakanta ng tanghaling tapat, nakalabas kalahati ng pekpek. You expect Ann na lalabas na kalahati yung pisngi ng pekpek niya na hindi siya pagpapantasyahan ng mga tao? Ipokrito kayo. Sabi ni Florent Carlo, Miss Joey, sabi nga ni Dave Chappelle, a woman can't wear a whore outfit and expect me to treat her as a nun. That's confusing for a guy. Totoo. Correct. Diba? Yung political reality din dyan is that si Ann at yung mga taong nakapaligid sa kanya actually engaged in many sexually charged remarks
Vice ganda na nagsasearch dun sa mga guests nila all the time. Was Anne offended? No! She was never offended. Continue nga yung bantering nila ni Vice ganda. They continue to be friends. Diba? So the mere fact na si Ann Curtis hindi niya kayang i-call out yung mga tao na nakapaligid sa kanya na ang dami-daming sexual innuendos sa ibang tao. Something wrong. Something is seriously wrong just sa pa-statement mo, yung sa pa-manifesto mo about disrespect to women, ineme, ganyan-ganyan. Eh pag yung ibang babae naman, binabastos dyan sa show ninyo, hindi ka naman nagre-react. Yung anak ko nga wala ng manner sumagot. Kung tanungin mo, pilosopo ang sagot. Parang si Vice ganda ng impluensya nila sa mga kabataan, sabi ni KMD. Huwag kang patalo po sa anak ninyo. Naku, paliwanagan niyo po siya ng maayos. Pag si VP Sara ba nabastos, protektahan din kaya ng mga kakampuets? I don't think so. Correct! Ayan yung political reality eh. You're just using this issue on women empowerment na hindi naman totoong empowering si Ann Curtis. Kasi meron kayong political agenda. So, itong mga to, dalawa lang yung area na tinitingnan nila. Yung moral preference nila and yung political interest nila. Dalawa lang. They do not want to look at the legal side. They do not want to look at the reality. So, yung mga ganitong bagay, importante po na pinaprocess ito. Importante ito na binibiyak-biyak natin. Kasi kung hindi tayo mag-iingay sa mga kaipokritohan na to, uulit-ulitin lang nila yung kaipokritohan nila. Pagkatapos yung hypocrite ideals nila, ang ingay-ingay. Yan yung sinisigaw nila all the time, yung mga kaipokritohan nila. We should not give the microphone to these people. Or at least, we make our voice louder than these idiots, than these hypocrites. Sobrang hipokrito eh. Hindi dapat nagdidesisyon para sa bansa yung mga ganyang klaseng tanga. 'Di ba? Kasi kung hipokrito sila sa ganyan, tingnan mo, kaya sila kung mag-argue sila sa EJK, hindi hinge sa reality. Kasi yung women empowerment nila, at saka yung abuse interpretation nila ng sexual abuse, ganyan-ganyan, naka-hinge lang doon sa interpretation nila, hindi naman naka-hinge sa reality eh. So if they are hypocrite on the issue of women empowerment, hypocrite sila sa EJK, hypocrite rin sila sa corruption, hypocrite rin sila sa ibang mga bagay. So I beg to disagree doon sa mga tao na pinipigilan ako na mag-usap-usap tungkol dito sa hypocrisy na to. It is a very, very important matter. It is something that we have to unpack whenever it happens. Our voice should be louder than the hypocrites. Ayun, kaipokritahan ni Ann Curtis, mawawalan ng mukha ang mga babaeng totoong nabastos at hindi si Ann yun dahil hindi siya mukha ng babaeng nire-respeto, sabi ni Homer Ramirez. Actually, that is true. May post dyan si Kwentong Barangay na kami yung mga babae na nakaranas talaga ng totoong sexual harassment. Kami yung namolestya. Diba yung mga totoong babaeng namolestya? May mga totoong babaeng namolestya, na-rape. But was Anne speaking about those women? No. Nag-react lang siya dahil dito sa sobrang irrelevant na remarks ni Bong Suntay sa kanya. Hindi na to pang front page eh. And let's remind ourselves na itong mga ginagawa nitong mga ipokritong to ay dapat hindi natin papalampasin moving forward. And this should have consequences. Putang inaan, kung pinagkakitaan mo ang sambayan ng Pilipino dahil sa pagpapakita mo ng side boob mo, tsaka ng side pek-pek mo, pagtapos kami pa yung puputahin mo pagdating sa women empowerment, tang ina, yumaman ka nga dahil sa pagpapasexy. Pagkatapos kami pabubullshitin mo tungkol sa women empowerment. Huwag mo kami sermonan. Ito naman kasi mga artistang to. Kayo, huwag nyo kami pinagsasermonan tungkol sa gender equality and women empowerment. Alam nating lahat na kayong mga artista, nakarating kayo sa rurok ng kasikatan because of certain concessions. It's not because of your hard work per se, na pag magaling kayong umarte, magaling kayong narating niyo yung rurok ng tagumpay sa show business dahil meron kayong concession, baka na Harvey Weinstein din kayo. I read the comments on that post. Kwentong Barangay was even blamed kasi quiet lang daw siya during that event. Yun nga yung problem dun sa abuse eh. It happens in shadows. Boycott nyo na yung mga yan. First power ng DDS. Correct. Pati si Vice ganda, di ba? Ano yan? I-call out yung mga kaipokritahan yung mga tangina. Nagsipagyamanan kayo eh. Nagsipagyamanan kayo dahil din sa mga Duterte supporters. Sa totoo lang. So anyway, yun lang po. At 3:30 na. Maraming salamat sa inyong pagsama at sa inyong pakikipagchika sa akin. And let's move forward. And walang titigil, walang mapapagod. Maraming salamat kay Jars 2028. Thank you very much. Kay Bang Leo Mu. Thank you very much po. At kay Emer Benedict. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat sa sumusuporta sa live, doon sa mga hindi nagsiskip ng ads, at sa Team Replay. Thank you very much. I am able to do what I am doing because of your support. So maraming salamat po sa inyo for keeping me independent, and I'll see you next time. Bye!